Shararat! Hello! So, ito na nga, mag-update ako about sa nangyari sa aking page. Nung isang araw is nakatanggap ako ng isang notification galing kay Facebook na nagsasabi, mail page has been unpublished. So, ayun, na-unpublish ang aking mail page at nang tiningnan ko, nag-appeal ako, nireview ko kung ano ba yung aking violation. So, sabi doon, your page has been unpublished. This is because mail page goes against our community standards. And on account integrity and authentic identity. We have this standard because we want everyone to feel safe, respected, and welcome. If your content goes against our community standard, again, your account may be restricted or disabled. You can disagree with the decision if you think we got it wrong. So, nag-disagree po ako dito sa kanilang decision. And then, ayun, nag-page in review. Nagkaroon na ng page in review. So, habang nagpa-page in review siya, tiningnan ko ang aking profile page recommendation. So, recommendable ang aking page. Content is recommendable. Page has no violation. And then, after nang na-review, hindi naabot ng 5 minutes, binigyan po ako ng notification, we have removed your page from Facebook. So, ni-remove na yung page ko from Facebook. Pero nakikita ko pa siya. So, naayos ko pa siya. Tinignan ko talaga yung page quality. Wala talaga akong violation. Nag-check ako ng aking support inbox. Wala din ako nakitang violation. So, takang-taka talaga ako kung bakit ako nagkaroon ng violation. So, again, nagpunta ako sa wall ko. Nag-scroll down ako sa mga aking history during the other day kung anong nangyari. So, the day na unpublish ang page ko, mayroon akong inatinang, kumbaga naging co-host ako sa isang live. So, doon pa lang sa na-share kong video na live na yun, na-delete na siya sa wall ko. Pero, ang may-ari ng video nandun pa rin. At yung, na yun, yung host ng live na yun, meron siyang, hindi niya sanado ang pagla-live. So, napunta siya sa, yung admin, yung gagawing mag-ano ng moderation, admin yata yun. So, nilagay niya yung pangalan ko. Dalawa kaming nilagay doon. Ang naapektado, tapos nagkaroon ng sa akin, ng notification ng gabi mismo yun. So, pinindot ko siya, tapos sinabi doon na ikaw, mail page, ginawa kang manager sa kanyang live gaming. So, akala ko wala lang yun kasi notification at kakilala ko. So, in-ignore ko siya hanggang sa kinaumagahan. Okay pa rin yung page ko, nakaakyat ako sa ibang live, nakaka-post ako. Pero nung nung hapon na mga around 2, nung binalikan ko yung cellphone ko kasi naka-share siya, yun, nandun na yung unpublished na notification sa akin sa Facebook. So, nag-rattle po talaga ako, naiyak ako kasi na-unpublish na talaga, ni-remove na talaga ang aking Facebook page. Yung tipong kaka-monetize mo lang 1 week. Yung after 2 days mong na-monetize, na-restrict ka. Tapos naibalik sa'yo ng after 3 days. And then, yung tipong feeling mo safe na yung account mo, kaya inactive mo siya ulit. Tapos yun lang, sa isang link lang po yun. Link na pinindot ko, na-unpublish ako. So, yung friend ko naman po, yung ang nagawa sa aking admin, sa kanyang live po niya pero hindi niya alam kasi kung anong pipindutin. So, akala niya, gagawin niya akong guest sa kanyang live. Doon niya ako nilagay sa moderator yata yun. Hindi ko lang sure yung pangalan talaga, moderation. So, nung nilagay niya ako doon, nag-notify po sa akin. Tapos sabi niya, nung nakausap ko siya na kung ano ba talagang nangyari nung gabi yun, kasi parang sa kanya lang pina-check ko sa wall niya, nandun pa rin yung live niya, yung live niya na nakashare sa akin, deleted na po. So, tapos naalala niya, sabi niya, meron daw doon, sis, meron akong link na napindot doon. So, yung link na yun is yun ang nagpapiligro ng aking account. So, sabi ko kung pwede niyang i-delete yung kanyang live.
So, dinelete niya ang kanyang live. Nag-notif na talaga sa akin si Facebook na ni-remove niya na ang aking page. As in, nandyan na yung notification niya. Pero, nung na-delete po niya yung live niya, big help po talaga kasi dinelete niya na yung live niya. So, ibig sabihin, wala na yun sa standard ni Facebook siguro. Bumalik yung account ko. Ang pinagtataka ko lang, wala talagang violation. As in, green na green. Pero, may chance pala talagang ikaw ma-unpublish or magkaroon ng effect ang iyong account. Basta makapindot ka ng mga link. Kaya ingat lang po tayo sa mga ganyang gawain natin dito sa Facebook ha. Kasi ewan ko, wala naman akong issue na napindot yung link na yun kasi parang feeling ko, wala naman kasi friend naman kami. At hindi ko naman siya sinisisi kasi hindi niya rin alam ang kalakaran. Kumbaga, tinuturuan din kasi namin siya kung ano ang mga pipindutin dyan. Nagkataon lang siguro na nag-explore siya. At maganda yung naging live noon. Nakaakit ako doon sa live na noon. Pero nahulog ako sa live na doon. Pero hindi lang talaga akalain na may issue pala yung ganun. Kaya wag na wag niyo pong pipindutin yung moderation assist yata yun. Check. Okay, i-check po natin dito sa ating cellphone. Yung ano po siya, yung ano po yun siya, yung invite admin to moderate sa live mo. Yun yung napindot niya, tapos may link po kasi doon na nakalagay. So, ingatan po natin yung magpindot dyan sa ganyang area na yan kasi may chance talaga tayo, lalo na yung mapindot nating account is yung, may lagay nating account doon is yung ano na monetize na. Ang laki po talaga ng ano sa impact sa account nila. Pero ngayon, okay naman na. Bumalik na yung page ko after nang na-delete yun. Lesson learned lang po na wag na tayo parating magpindot-pindot kung hindi natin kailangan. Kaya dapat i-guide po natin ang ating mga kakilala kung nag-a-ask sa atin. Tulungan din po natin sila ma-guide para yung mga pagkakamaling hindi intention is maiwasan po dito sa Facebook. Kaya sa mga na-monetize na dyan, ingat-ingat lang po. Yung aking page is unti-unting bumabalik. Kaya salamat talaga. At nagpapasalamat ako sa mga suporta ninyo at mga tumulong at sa mga nag-worried na mga friend ko dahil sa nangyari sa page ko. Napaiyak po talaga ako. Sino ba naman po ang hindi iiyak? Ilang buwan kong pinaghirapang mabuo yung 60k minutes views. Tapos, sa isang pindot lang is mawawala. Pero hindi po ako naninisi ng iba. Pinapaalam ko lang po sa inyo kung ano ang pwedeng iwasan para sakaling ma-encounter ninyo ay meron po kayong idea. Ito po ang nangyari sa akin, ang aking kinikwento is base po sa aking sariling karanasan dito sa Facebook world. Hindi ko alam kung sa iba ko nung magkaranasan nila. Basta ito ang nangyari sa aking page. Ito ang dahilan kung bakit na-unpublish ang aking page. Share around!